Nagpatuloy ang storya kung saan napaisip si Princess Kania tungkol sa kanyang buhay. Napatanong ito kung magiging masaya ba siya kung mamumuhay siya base sa kung ano ang expected sa kanya. Na-frustrate ito dahil sa mga patakaran ng Royal Palace. Ipinakita ang throwback noong bata pa siya at malayang tumatakbo at naglalaro sa palasyo. Hinahabol ito ng kanyang servant upang pigilan dahil delikado raw. Dinala na lang ito sa library. Sinabihan siya na bilang prinsesa, kailangan niyang matutunan kung paano magmukhang kagalang-galang para sa kanyang posisyon bilang second princess. Kahit na hindi nito feel ang mag-aral, subukan lang daw nitong mag-concentrate ng kahit kaunti. Sumagot naman si Kania na, hindi naman sa hindi niya gusto ang mag-aral. Naiinis lang daw ito dahil pinipilit silang mga royal family members maging dignified at may manners. Naiintindihan niya naman raw na siya ay isang prinsesa ng kaharian ng Ernsea. Pero anong kinalaman nito sa pamumuhay ng merong sinusunod na standard? Ipinakita naman noong naiengganyo siyang mag-training sa espada. Napansin ng mga bantay niya, na kapag dating sa pakikipaglaban, sobrang focused ito. Napahiga na lang ito at napaisip, na ayos siguro kung magiging malaya siya gaya ng kanyang espada. Balik sa present, nakatanggap ng liham si Princess Kania. Nalaman ng bida na nais palang pabalikan sa Royal Palace ang kapatid niya. Sabi nito, parehas daw na ang nanay at tatay niya na nagpadala ng liham. Sagot ni Errol na marahil masyado itong nag-stand out noong gera. Lahat naman daw sa kaharian ay alam na naabot na nito ang level ng Swordmaster. Pero hindi daw angkop ang image na ito para sa prinsesa kaya malamang, iniisip nilang OA lang ang mga istorya tungkol sa galing nito. Gayunpaman, dahil sa digmaan, nalaman na ng lahat kung gaano ba talaga kalakas ito. Maaring iniisip ng iba na masyado itong malakas para magstay lang sa border territory. At maaring natatakot na ang mga duwag na iyon sa kanya. Kapag tinignan kasi ang lahat ng mga swordmasters na nagtatrabaho para sa kaharian, malalaman mong ang kapangyarihan nila ay hindi basta-basta. Tinanong ni Kania ang kapatid kung nais daw ba nitong bumalik siya. Naging honest si Errol at sumagot na, sumunod lang siya doon dahil ayaw niyang sundin kung ano man ang nakatakda sa kanyang hinaharap, isa na doon ay ang maipakasal sa hindi niya kakilala. Pero alam naman daw nito, na hindi niya forever matatakbuhan ang tungkulin niya. Speechless naman si Kania, dagdag ng bida, naging pinakamalakas nga daw ito dahil sa mga natutunan niya sa kanya, pero kung magstay lang siya doon sa Fahilia, maaring huminto na ang progress niya doon. In other words, maaring hindi na ito mag-grow pa. Kaya naman, sinuggest niya, na bumalik muna ito at gumawa ng sarili niyang environment. Whether sa pagkapanalo sa iba pang mga knights or sa kung ano pa mang bagay. Ang goal naman talaga nito ay ang ma-acknowledge para maging independent siya at maging tunay na adult. Tama naman daw yun, sabi ni Kania. Pero ang marinig ang mga ganong salita mula sa isang taong papetex-petex lang, hindi daw masyadong convincing. Kaya't sabi ni Errol, kung nais talaga nitong maging knight, kailangan nitong patunayan na kaya niya. Pag-isipan daw sana itong mabuti ng prinsesa. Pagbalik sa kwarto, nagmamaritese ng mga servant ng prinsesa dahil ang pogi daw ng mapapang-asawa nito. Nakakainggit daw. Kinongratulate nila ito at marahil sobrang saya niya na pogi ang makakapareha niya. Pero in reality, inis na inis si Kania. Ang taong yun daw kasi ang nakaharang sa kanyang daan. Kaya naman, pinunit niya ang larawan nito. Natural lang ba raw na ipakasal siya sa kung sino dahil prinsesa siya at nasa hustong gulang na. But in the end, wala nang magagawa ang pagrereklamo nito. Naalala din nito ang kapatid na si Errol, na ipapadala na pala sa iba namang teritoryo. Mas malala pa daw ang sitwasyon ng bida kesa sa kanya. Kaya dapat ay comfort niya ito at least. Nagulat naman siya nang makarinig ng pagdiriwang. Soundproof ang kwarto pero dahil nasa ibang level na si Kania, narinig niya ang hiyaw sa loob. Ito pala ay si Prince Errol na tuwang-tuwa. Ibang-iba raw ang pagtanggap ng kanyang kapatid sa kahihinatnan niya. Naalala tuloy nito ng mga bata pa sila, sinabi niyang kapag lumaki siya, ang goal niya ay ang magkaroon ng pribadong lugar at mamuhay ng mag-ara. Mukhang hindi raw nagbibiro ito. Napatanong tuloy siya, kung kino-consider ba ni Errol na oportunidad ang mapatalsik sa kabila namang teritoryo. Imbes na basta tanggapin na lang ang kapalaran nito, siya mismo ang gumagawa ng sarili niya. Napasip ito kung kaya niya kayang maging tulad ni Prince Errol. Ano kaya ang mga dapat nitong gawin upang maisakatuparan ang pangarap niya?
Kung susundan niya si Errol, marami siyang matutunan sa kanya. Hindi ba raw mas matututo siya sa ganong paraan? Bago matulog, na-realize ni Kenya na nakalimutan niya na ang dahilan kung bakit nga ba siya pumunta sa Fahilia. Hindi pwedeng magpatuloy na ganun siya isang pathetic na ate na nakadepende lamang sa mga abilidad ng kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, habang nasa office, natuwa ang prinsipe dahil sa klima. Bigla namang sumabog ang pintuan nito at may sumigaw ng Errol. Ito pala ay ang ate niyang sinabi na, nakapagdesisyon na siyang bumalik sa Royal Palace. Mangiyak-ngiyak naman itong nag-agree pero bakit daw kailangan pang sirain ang pintuan niya? Kaya naman, nagpaalam na ito upang sundin ang iniutos ng kanyang mga magulang. Meron palang sikreto ang bida, kung sakaling pinili nitong manatili doon sa kanila sa Fahilia, naghanda na siya ng mga bagay para matanggap pa rin nito ang acknowledgement na inaasam. Pero ngayon, ayos na buo na ang desisyon niyang bumalik. Balik sa kanilang pag-uusap, inisip ni Kenya kung dalawa lang ba ang Swordmaster sa kaharian. At kung sila ba ang una niyang dapat talunin. For now, masaya na din ang bida dahil hindi na masisira ang teritoryo niya dahil lang sa training ng ate nito. At higit sa lahat, siya na ang shoulder ng bayad sa repair. Kaya naman, sabi ni Kenya na mag-iingat daw siya. Malungkot man na maghihiwalay na silang magkapatid, inaasam pa rin ng bida na maging safe ito. Isa pa, hindi naman kalayuan ang pupuntahan niya, so mukhang wala namang magiging problema. Susuportahan niya raw ito. Ngayong tapos na yon, back to work naman ang Lord of Fahilia. Nakakatuwang, mapayapan na ulit roon. At nang makita ang balita tungkol sa kinasal sa village, naisip nitong maghanap ng partner para kay Fly. Habang nagtatrabaho ito, na-realize niyang dapat ay mas nakakuha pa sila ng pera at teritoryo. Napaisip tuloy siya kung oras na ba upang tahakin naman ang financial industry. Wala naman daw siyang interes sa politika at kapangyarihan. Pero napa-evil laugh ito at sinabing, kung sino ang may hawak ng pera, ay siyang namumuno sa mundo. Sa isang sibilisadong society, ang pinakamakapangyarihang weapon ay pera. At dahil marami pa siyang plano, kailangan niyang palawigin pa ang kanyang influence. Kaya naman ngayon, ang plano niya ay ang gumawa ng bank. At magsimula ng currency reform. Sa ngayon kasi, halos lahat ng bansa ay gumagamit lang ng gold, silver at copper coins. Ang uri at presyo nito ay nagkakaiba-iba depende sa bansa. At dahil hindi ito stable, makakatulong ang currency reform sa kanila. Kahit naman daw hindi siya ang gumawa nito, for sure, merong iba na sisimulan ito sooner or later. Na-excite naman ito at inisip na oras na upang kontrolin silang lahat. Kung makokontrol niya kasi ang financial sector ngayon pa lang, at mapapalakas ang kapangyarihan niya gamit ang pera, siguradong wala nang sino pa ang maglo-lookdown sa kanya. Wala na ring susubok pang umatake sa kanila gaya ng nakaraan. Kaya naman, kailangan niya raw makahanap ng taong magtatrabaho para sa kanya. Pati na mga experts sa ganung field. Siyempre, ang pinaka-goal kasi ng bida ay ang ipasa lang ang trabaho sa mga mapagkakatiwalaan niya, at enjoyin lang ang kanyang sweet life nang walang ginagawang kahit ano. Halatang excited na nga ang bida sa plano niya. Kaya inisip nito, kanino ba dapat ibigay ang trabahong yun? Saktong tumawag naman ang ina nito para kamustahin siya. Sinabi nitong ayos siya at tinanong bakit ito napatawag. Wala naman daw. Naisip niya lang na 16 na raw ito. Nag-iba naman ang mukha ng bida nang ma-realize ang sinabi ng mama niya. Iminungkahi nitong oras na para maghanap ito ng mapapang-asawa. Gulat naman si Prince Errol dahil hindi niya inasahang, nasa hustong gulang na rin pala siya para ma-engage. Abangan sa next episode.